End of the day, hindi po magandang pagiging mabait lang. Kasi ako naranasan ko rin po yan. Aabusuhin po talaga kayo hanggang kaya kang abusuhin ng ibang tao. And that's life. There's nothing wrong about it kasi ikaw din may kasalanan. Bakit mo hinahayaan na abusuhin ka? Yun. Unang-una po, good morning pong literal at umaga na. Ang magiging speech ko po, dalawa. Isa pong pang-vlog para sakto na po, tapos na po yung trabaho ko sa vlog ko. Pangalawa, para sa FCI. Okay, clear tayo? Kaya itong una, for generalize lang po para sa vlog. Ang magiging topic ko po sa vlog ko is, ano yung dapat nating gagawin for this year end? Itong last month ng taon na ito. Okay, ano yung gagawin natin? Now, number one, you need to have gratitude. This is the moment to reflect. Ano yung mga nangyari sa inyo for this whole year? Lagi ko ang sinasabi, everything that is happening to us is subjective. Pag sinabi pong subjective, ang nagiging meaning niyan, depende kung paano mo i-interpret. Ang separation, kaya siya negative sa atin kasi naturuan tayo na negative ang magiging actions na actually, what if positive naman ang ituro sa atin? Kaya may nawawala kasi merong kapalit. Di ba minsan hindi mo ma-appreciate ang isang bagay na kaya pala siya tinatanggal sa'yo kasi para mag-open yung mas maraming blessings na darating sa'yo. Kaya this is the time to reflect. Ano yung mga dapat mong ayusin sa sarili mo? Ano yung mga dapat na i-improve mo palalo? Ano yung mga bagay na dapat tanggalin mo? Kaya that's number one is magkaroon po kayo ng gratitude kasi ang isang bagay na pinagpapasalamat po natin, lalo pong dumadami yung bagay na yon. The same thing sa kabaliktaran, ang isang bagay na pinoproblema natin, habang pinofokusan natin, lalong dumadami din siya. Yun ang pinaka-simpleng explanation palagi, where attention goes, the energy flows. Kaya mas dapat po, tingnan nyo itong taon na to, ano yung maraming bagay na ipagpapasalamat po ninyo. Number two is, magkaroon po kayo ng goal. Ano ba gusto nyo mangyari sa inyo this coming 2025? Okay? Ano ba yung mga goal nyong income, goal nyong results, goal nyong gadgets, goal nyong country mapuntahan? Pag nangangarap po kayo ng gusto po ninyo, dapat makarating na po kayo sa pangarap nyo. Kung example sa inyo, gusto nyo po maging top earner. Kung top earner na po kayo, paano kayo magsalita? Paano kayo maglakad? Paano kayo mag-motivate? Paano kayo mag-handle ng sarili po ninyo? Ibig sabihin, kung ano yung magiging sagot nyo, dapat ngayon pa lang, gano'n na po kayo gumalaw. Kasi ang pinakasimpleng explanation dyan, you need to prove sa nasa taas na gusto mo talaga yung bagay na yon. Then kung para ma-prove mo na gusto mo talaga, dapat gano'n ka na mismo gumalaw. Kaya nga katulad sa akin, way back, I could still remember, I think 2003. Nung na-meet ko po yung top 1 ng isang networking company. Kasi sabi ko, kailan siya naging top 1? Nag-join siya 1995, naging top 1 siya 1996 hanggang 2001. Wala nang tumalo sa kanya. Eh medyo mataas-taas bang confidence natin sa sarili natin. Sabi ko, darating ang time, matatalo ko rin yan. Parang ganon. Then simula nun, lahat ng galaw ko, pang top 1.
Hindi na po ako nagpapatalo. Dapat ako lagi ang number 1 sa lahat. Pinakamasipag, pinakamaraming kausap. Sa small scale, kasi nag-start ako mag-network sa Bicol. Lahat ng crosslines ko doon, lahat ng mga nauna sa akin, tinatalo ko sila sa lahat ng bagay. Hindi ako pwedeng papayag kasi gusto ko nga maging number 1 eh. Paano ka magiging number 1 kung mas masipag sila? Paano ka magiging number 1 kung mas marami silang kinakausap kumpara sa'yo? Kaya therefore, doon ako, naging basis ko lang yon. Kaya sa inyo, ganun din po, na kung gusto nyo makarating ng ibang bansa, dapat nagre-research na kayo ano yung una nyong kakainin pag nakarating kayo doon. Anong pakiramdam ninyo pag nandun na kayo? Kasi habang tinuturuan nyo ang brain nyo na mas maging clear kung anong gusto nyo, mas lumalakas po ang attraction na mas mabilis po siyang mag-manifest. Kaya spend time na isipin yung mabuti within this month kung ano talaga yung gusto nyong marating this coming 2025. And wag naman po sanang sobrang layo. Kahit pa paano yung medyo malapit-lapit ng konti sa gusto mo. Kasi para mas na-excite ka. Kasi pag sobrang layo, example, ang goal mo kumita agad ng 1M a month. Example lang. Tapos, ang kinikita mo pala ngayon, may 10,000 ka. Di ang tagal ng appreciation mo kasi magiging masaya ka lang pag umabot ka ng 1,000,000. What if ang goal mo lang, kumita mo na ng 20,000, kumita mo na ng 30,000, kumita mo na ng 50,000, mas marami yung magiging happiness mo. I could still remember na sa Naga kami, pauwi po kaming Legazpi, sobrang lakas ng ulan. Gaano kalakas yung ulan, halos wala kang makita sa kalsada. Nakamotor po kami, 3 kami, ako, si Elman, si Jackie. Try to imagine, nagmumotor kami, ako driver, wala ka halos makita sa kalsada. Ang goal ko from Naga, hindi makarating ng Legazpi. Ang goal ko from Naga, makarating ng Pili. Kasi ang susunod pong town ng Naga is Pili. Nung nakarating na po kami sa Pili, anong pakiramdam? Masaya. Yeah, nandito na tayo sa Pili. Ganun kami kasaya. Next, anong goal? Sunod, Baaw naman. Ang goal natin, makarating lang tayo dun sa may Pansit Bato. Di ba? Dun ang Baaw. Pagkarating naman doon, yeah! Saya-saya na naman namin. Hanggang sunod-sunod. Hanggang, hindi ko na maisa-isa from Pulangi, Ligao, Ginobatan, Kamalig, hanggang nakarating na lang kami dun sa pupunta namin. Pero the good thing about it, gaano karami yung happiness. Always remember, it's not about the destination. It's the journey itself. Yun ang totoong masaya sa pag-network. Na ako, masaya kami na nakakain sa iba-ibang lugar, masaya kami na maraming tao, masaya kaming konti ang tao. Kahit anong nangyayari, masaya kami kasi ang happiness po, it is a choice. Tayo po ang may kakayanan kung gusto mong ngumiti kahit anuman ang nangyayari sa'yo. Maging pabor man yan sa'yo o hindi, pwede ka niyan ngumiti kasi ikaw lang naman ang magdedesisyon ng bibig mo kung ngingiti ka o hindi. Clear po ba tayo? Number 3, unload. I-unload nyo na lahat ng mga sama nyo ng loob. Pinaka-tip, mayroon tayong mga childhood trauma na dala-dala natin minsan hanggang ngayon. Gusto nyo malaman kung paano siya makat? Gusto nyo? Okay. Bumalik ka sa old self mo. Example, itong senaryo, pinapalo ka ng nanay mong sobrang grabe. Pinalo ka, pinagsasampal ka, traumatic sa'yo hanggang ngayon, dala-dala mo yon. Ano yung gagawin mo? Simple lang, bumalik ka dun sa past mo. Bit-bit mo yung present self mo. Dalhin mo yung present self mo, yung sitwasyon mo na ngayon. Pumunta ka sa yung present self mo, pumunta ka dun sa old scenario. Na nakita mo ngayon, si mama mo, pinapalo ka, pinagsasampal ka, nandun sarili mo. Ngayon, kunin mo yung maliit na ikaw, tapos sabihin mo doon na okay na yan, i-forgive mo na si mama mo kasi nangyari na yan, hindi siya makakatulong para sa'yo. Bottom line, okay rin naman yung magiging future mo. And kausapin mo ng diretso yung mama mo. Na nag-uusap na mismo ikaw, na present self mo at yung old na mama, pinapatawad na po kita. Kasi kung ano man po ang ginawa mo, maybe yan lang po ang paniniwala mo na tama. Nasaktan po ako ng sobra, nadala-dala ko siya hanggang ngayon. Pero starting po ngayon, ikakat ko na po to. Itong pain na meron sa akin ito, pino-forgive na po kita at okay na po ako. Clear po ba yun? Yun ang isa sa pagkakat nyo ng mga noon pang mga nangyari sa atin. Second na pwede nyo pong i-unload, mga kaibigan nyo. Mga kaibigan nyo hindi makakatulong sa inyo next year. Pag sinabing kaibigan, hindi po ibig sabihin networker yan.
kasamahan mo sa hub, makakatulong yan sa'yo. Kasi meron din po tayong mga kasamahan sa hub, meron din po tayong mga crossline, meron din po tayong mga downline, or meron din tayong minsan mga upline na hindi po nakakatulong para sa atin. Then, desisyonan mo na kung ikakat mo yan. Pag kinat mo yan, dapat pag nagte-text pa yan sa'yo, tanggi ka na palagi. Pwede ka naman tumanggi in a nice way, ikaw na maging creative ka paano ka tatanggi. Sa friends mo, cut mo, vices. Ano ba yung madalas mong ginagawa na hindi rin nakakatulong sa'yo? Regardless kung ano man yan, i-cut mo na yan lahat, i-unload mo yan para by next year, talagang magaan na magaan ka ng gumalaw. Okay, clear po ba tayo sa number 3? Number 4, declutter. Mag-declutter kayo physical and digital. Ibig sabihin, the good thing pag konti ang gamit mo, hindi masyadong masakit sa ulo. Dumating ako dati sa point na pag may isang okasyon, alam ko na kung anong isusuot kong damit. At dumating din po ako sa point na sa sobrang dami kong gamit na isusuot, hindi na lang ako pumunta sa isang event kasi nahirapan ako mag-isip kung anong isusuot ko. Kaya declutter, yung sapatos po, maganda meron ka lang mga 7-8 sapatos. Ang tawag ko dito panggerang sapatos na laging nandiyan lang sa pinakamadali mong mabunot. Kasi di ba kahit may 20-30 kang sapatos, minsan nang nagagamit mo lang 2, 1, 3. Ibig sabihin bakit mga 7 or 8? Pili ka lang ng iba-ibang kulay na sapatos. Isang rubber shoes or 2 rubber shoes, tapos yung pang formal, para nandun lang mabilis mo lang siyang bubunutin. Yung mga ibang daras mong sapatos, pwedeng itago mo or gusto mo, ipamigay mo na. Ang pinakasimple kung magiging minimalist po kayo, itong po ang ruling sa minimalism. 1 in, 1 out. Kung ang shoes mo 7 lang, pag bumili ka ng isang sapatos, may isa kang itatapon. Para laging 7 pa rin ang sapatos nyo. Clear po ba tayo? Kasi the moment na mas konti, mas mabilis ka gagalaw, mas smooth pa po lahat. Kaya declutter ka ng mga gamit na mga hindi importante, hindi masyadong kailangan. Ang ruling pa po sa bahay, dapat lahat ng gamit may sariling lalagyan. Pag yung gamit mo walang lalagyan, ibig sabihin hindi yan meant for that. Nagiging clear? Kaya isa yun, declutter po kayo. Second, declutter din po kayo ng digital. Ano yon? Magkaroon na ka ng organized na mga gamit na ginagamit pang sharing mo, ginagamit mga pictures mo, magkaroon ka na ng folder na maaayos para hindi na mayat-maya browse ka ng browse na magulo masyado. Clear po ba tayo? Ay, i-declutter po natin yan lahat para at least by next year, mas mabilis ang galaw sa lahat. That's number 4, tama? Number 5 is personality development. Ano yung kailangan sa'yo ng grupo mo or sa sarili mo na dapat i-develop mo by next year? Nakakwento ko naman po sa inyo dati na I'm not good in public speaking. Pinilit ko ang sarili kong ma-develop, matuto kasi kailangan ako ng grupo ko na dapat marunong ako sa public speaking. I'm not good in handling events. Napilitan ako mag-aral paano mag-handle ng events, gumawa ng events para sa grupo ko. Lahat ng skills actually na meron sa akin, this is acquired. Hindi po ito inborn. Sabi ko nga, sa mga nakakilala naman po sa akin, makulit po akong estudyante noon. Do you really think ang isang makulit na estudyante mahilig magsalita sa harapan ng klase? Hindi ko po personality talaga yun. Ayun. First time ko mag-talk, naalala ko sa school, nanginginig pa po ako kasi nagkaroon kami public speaking. Lahat ng estudyante sa school namin parang magto-talk ng ganun. Grabe, nanginginig pa po talaga ako nung first time ko mag-talk sa school. Kaya lahat ng bagay natututunan. Kaya ask yourself, ano yung dapat nyong kailangan i-develop? Marunong na ba kayo mag-handle ng pera? Marunong ka na ba magdesisyon kung kailan ka tatanggi, kailan ka magbibigay? Dapat matutunan nyo rin po yan paano mag-handle. Marunong ka na rin po bang tumanggi? Marunong ka na ba magkaroon ng boundary para hindi ka rin naaabuso? Kasi end of the day, hindi po magandang pagiging mabait lang. Kasi ako naranasan ko rin po yan. Aabusuhin po talaga kayo hanggang kaya kang abusuhin ng ibang tao. And that's life. There's nothing wrong about it kasi ikaw din may kasalanan. Bakit mo hinahayaan na abusuhin ka? Kaya dapat may boundary ka kasi the moment na may boundary ka, alam na nila kung hanggang saan ang limit mo. At least mas hindi ka na rin na-abuse at ikaw din, mas komportable ka pa rin sa pag-iisip kasi alam mo kung hanggang saan lang yung dapat. So number 6 naman po is be prepared for everything and have solution for it. Ibig sabihin, lahat naturo sa atin yung basic.
Pag maduming ngipin mo, alam mo pupunta ka ng CR, gagamit ka ng toothbrush, gagamit ka ng toothpaste, lilinisin mo ngipin mo. Hindi ka naman nag-iisip na eh. Di ba meron bang madumi ang ngipin na umiyak pa? Grabe ang dumi ng ngipin ko. Wala nang ganun, di ba? Alam mo na, gagalaw ng katawan mo, maglilinis ka. Pag madumi ang katawan mo, alam mo na punta ka ng CR, maliligo ka. Pag inaanto ka, alam mo punta ka ng kwarto, matutulog ka. Now, may iba pa kasing nangyayari sa atin na hindi naturo sa atin yung basic na response natin towards it. Pag malungkot ka, anong ginagawa mo? Pag nadadown ka, anong ginagawa mo? Kaya dapat meron ka ng response to it. Pag nalungkot ka, ano yung gagawin mo para sumaya ka? Ano yung pinapanood mo? Ano yung pinapakinggan mo? Ano yung dapat mong gawin para bumalik sa'yo from malungkot ka na magiging masaya ka? Pag drain ka, anong gagawin mo para tumaas ulit ang energy mo? Kaya dapat magkaroon na kayo ng mga ganun na response para pagdating ng oras, wala ka ng tinatawag na decision fatigue. Wala ka ng drama moment. Nadadown ka, malungkot ka, tutunganga ka pa. Di ba example, lahat ng prospect mo hindi sumali. Kadalasan yung mga ibang tao, anong gagawin? Mag-a-analyze. Ano na lang kaya? Para ba sa akin to? Ito ba talaga ganito? At kadalasan, hihingi ka ng advice dun sa alam mo rin yung tao na medyo matabang din yung pay-in sa kanya. Di ba? Pare, kumusta ka? Pero alam mo naman nangyayari sa kanya. Ngayon tatanungin mo, nagkumustahan kayo, pareho kayo nadadown. Kaya dapat meron na kayong response kasi nung ako, nasa first stage ko ng pag-network, hindi na ako nangangailangan ng upline kasi alam ko na kung ano ang dapat kong gawin sa sarili ko. Kaya di ba parang kotse, pag naplatan, anong gagawin mo? Di, kung marunong ka, palitan mo ng gulong. Ganun lang naman kasimple. Kaya be prepared kasi maraming mangyayari po sa atin sa habang nagkakaroon ka ng tinatawag na journey para makuha mo pangarap mo. But everything will be easy kung alam mo na yung response, kung ano yung gagawin mo pag nangyayari yun sa'yo. Number 7. Number 7 po is make a routine. Starting next year, dapat para na po kayo nag-aaral sa school. Di ba pag nag-aaral tayo sa school, anong oras tayo gumigising? Mga 5:30 ng umaga siguro, maliligo, magbe-breakfast, tapos siguro mga 6:30 ng umaga, papasok na ng school, sasakay ng jeep, alas 7 ng umaga, anong gagawin? Flag ceremony, di ba? Pipila muna kayo, pipila lahat, panatang makabayan, lupang hinirang, then after, pasok na sa classroom. First subject, second subject, sunod, recess, okay? Third subject, fourth subject, sunod, lunch break, okay? After lunch break, sunod, first subject, second subject, recess. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subject, anong sunod? Uwian na. Pagka-uwi, anong gagawin? Pwedeng makikipaglaro ka muna sa school or pwedeng uwi ka na sa bahay. That is routine. The good thing about routine, guys, hindi na po kayo nagkakaroon ng decision fatigue kung anong gagawin po ninyo. Kasi pag wala kang schedule, maraming oras, mangyayari sa'yo, isang araw wala kang nagawa maghapon. Nagiging clear po ba? Kasi example, pagkagising mo ng umaga, grabe, ang taas ng drive mo, yeah, payaman, magsisipag ako yung araw na to. Nakalabit ka nung kasama mo. Tara, samahan mo ako, punta lang tayo ng mall, may bibilin ako. Ayun, lusaw yung pangarap mo. Pero kung meron ka ng routine, meron ka ng schedule, madali kang tumanggi, pasensya ka na pare, kasi meron akong kakausapin, meron akong gagawin ganito. Second, ang routine nyo, pakiusap naman po, connected naman dapat dun sa pangarap nyo. Kasi may mga iba na ang routine naman, hindi naman connected sa pangarap nila. Kaya dapat connected sa pangarap nyo kung ano yung routine nyo. Kaya maganda, ngayon pa lang ayusin nyo na yan. Kasi pag wala kang maayos na routine, nagdidepende ang sipag mo sa emosyon mo. Kung pagkagising mo, wala ka sa mood, sigurado ako hindi ka magtatrabaho. Pero what if, pagising mo, may schedule ka na, pero wala ka sa mood? Di ba, mapupush po kayo na hindi, kailangan kong umarap kasi may mga nag-aantay sa akin. Nagigets po ninyo? Kaya ganun lang po siya kasimple. Number 7 is magkaroon ka ng routine. Number 8, last. Magkaroon po kayo ng disiplina na gawin nyo po yan. Kung ano man klaseng emosyon, kung ano man ang nangyayari sa'yo, kung ano man ang sitwasyon mo, tapusin mo kung ano po yung routine na gagawin mo.
And para hindi po magiging mahirap po sa inyo, huwag nyo po siyang gawin ng isang taon, itry nyo muna ng isang buwan. Isang buong January, simula January 1 hanggang January 30, itry mo lang. Tingnan mo yung magiging difference and effect sa'yo. Pag maganda ang naging effect sa'yo, ituloy-tuloy mo na yun buong taon. Clear po ba tayo? Kaya, dyan na lang muna ako, classmate. Sa susunod po ulit. And syempre, huwag niyo pong kalimutan mag-comment, mag-like, and mag-share itong video ko. And kita-kits po tayo kasi January po talaga, mas sobrang dami po ng magiging labas ko po sa social media kasi mas marami po akong videos na gagawin. And kita-kits po tayo, tulungan po tayo mag-angat-angat ng sabay-sabay. Bye-bye!